Hi everyone! Welcome back again dito sa ating channel. And meron din ako ditong isa pang question na binrowse. So, ang question niya, babasahin ko na lang dito sa isa kong cellphone. So, ang question niya sabi niya, "Hello ma'am, may nagre-rent po sa amin na nakasubmitter din po sila. Ang Meralco, nagre-reading to main kada petsa ng 22 ng isang buwan. Ibig niya sabihin, every 22nd of the month ang reading ni Meralco. Kaso ang tenant namin, nagbibigay ng reading nila kada ika-6th month. Tanong ko lang po kung hindi po ba kami lugi sa bill since ang reading ng Meralco is kada 22 ng buwan." So ito yung kadalasang question din guys kasi maraming nalilito rito. So ito yung may advice ko sa inyo, Madam Irish Bruno, kung mapapanood mo tong ating video. Ang may advice ko sa inyo, ang gawin nyo, kung kailan magre-reading si Meralco, for example, is every 22nd of the month ang reading niya sa inyo, dapat yun din mismo ang actual reading po ninyo, tenant at saka owner. Sabay po dapat yun, wala pong makukuli. Kasi once na may mauna na isa at merong na-late na isa, ang mangyayari po dyan is either tataas yung bill ng isa at bababa yung bill ng isa. Kasi nagkaroon na sila ng parang gap. So, dapat ang gawin nyo po is kung kailan yung actual reading ni Meralco sa inyo, yun din dapat ang actual reading ng tenant ninyo. Kailangan at least within the day, makapag-reading po kayo. Ako, personally, may mga tenant po kami dito. Once na nagkaroon ng delay yan sa isang araw, magkakaroon yan ng adjustment pagdating sa computation. Siyempre, tumatakbo yung kuryente na kinukonsumo natin. So, dapat on time talaga ang reading ninyo. Kaya aabangan nyo talaga lagi ang reading ni Meralco. So if ever naman na nagkaroon talaga ng problema na hindi nagka-reading, meron pa rin namang solution dyan. Meron ako in-upload na video before kung paano natin kukumputin yun. So pwede nyo i-check dito sa ating YouTube channel. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo. And kung may mga question kayo, ayan, subukan natin silang ibabrowse ko isa-isa kasi sobrang dami po talagang nagtatanong. Yung mga medyo madali lang siyang sagutin and pwede ko siyang i-explain through chat or doon sa mismong question niyo is sumasagot naman po ako. Pero pag medyo complicated tapos yung may mga computation, yun talaga kailangan ko siya gawa ng video kasi ang hirap ipaliwanag pag wala kang example. Kasi hindi naman po lahat ng taong nakakapanood ng ating mga video is naiintindihan talaga nila agad. Yung iba, kailangan magbigay ka ng example para mas maintindihan pa nila. So ayan, kung may question lang, ayan, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section.